Actually, 6 years ago, ito buhay ko. Gumagawa ko yan, nagbebenta ako niyan. So ito yung tinatawag na dangwa. So dati akong tindero ng bulaklak dito. Kung papansinin mo, lahat ng bulaklak mo yan. Kaya ko gawin yan, ay nanap buhay ko. Ito mga to, ito yung mga kasamahan ko nagtitinda pa ng bulaklak 5 years ago. Yan si ate. Ate! Hello? Sabihin mo naman kasi dadali namin sa Singapore tong video na to. Ay! Kwento mo lang sa kanya, nung hindi pa ako nag-uuno, anong buhay ko dito dati? Nagtitinda ng bulaklak. Ayan. Ano pa? Mga bouquet, yung mga ganon, no? Ayan. Ate Edith, ilang taon ka nang nagtitinda ng bulaklak? Siguro 8 years. Kami, pamilya namin, ilang taon na nagtitinda? Matagal na. 20 years and above, na yata 30 years kami. above. Actually, isa kami sa mga unang nagtinda ng bulaklak dito, kaya kilala ako dito, kahit sinong tao dyan. Ayan, nakita ni Kuya Ernie, lahat ng dinaanan namin lugar dito, kilala ako ng tao kasi isa ako sa mga unang nagtinda dito. Ayan. Ate, ano pang dati, yan, yung bata ako, ano masabi mo sa akin? Hindi pa ako nag-uuno, ano lang ginagawa ko lagi nun? Naglalaro dito kung ano-ano. Naghaharang ng mamimili ng bulaklak, diba? Yan ang mga trabaho ng mga pitch. Ayan, ito naman si ate. Ate, nung bata ako, anong trabaho ko dati dito sa Dangwa? Nagbabasketball. Basketball ka lang pala nun eh. Diba? Nagbabasketball, tumutulong sa pagtitinda. Nag-aaral. Ayan. Saan pwesto namin dati? Iwan doon. Sa dolo. Pupuntahan natin ngayon kung saan kami nakatira dati. Ito yung buhay na kinalakihan ko. For 19 years ng buhay ko, dito ako nakatira. Since pinanganak ako, magulang ko, nanay tatay ko dito na rin nagkakilala. Kaya sila nagtitinda ng bulaklak, kaya yun, nagkasundo na sila dito. Ito ngayon yung dati naming bahay. Dati, walang gate to. Ngayon, di na kami nakatira dito. Ngayon, nilagyan na ng gate. Makita nyo, maliit lang siya. Sa loob niya, nilagyan ng divider. Tapos, may 2 double deck. 5 kami sa pamilya namin. 6 na kami doon. Yan, makita mo, bangketa lang bahay namin. Hindi kami mayaman. Yun na yung buhay namin. Pero ngayon, ang layo ng changes kasi trabaho ko talaga. So, kung kinaya mo, kaya mo rin. Kung nagre-reklamo ka na mahirap yung buhay, o mahirap mag-uno, naranasan mo na ba tumira sa bangketa? Naranasan mo na ba mabaon sa utang? Naranasan mo na ba mangutang sa 5-6? Kung di mo pa naranasan yun, ibig sabihin, walang dahilan para magreklamo ka. Anyways, maraming salamat. Good luck sa inyo, Singapore. Yan. Actually, ang kasama ko ngayon dito, si Kuya Ernie. Interview na si Kuya Ernie, ha. Kuya Ernie, anong masasabi mo? Mahirap ang buhay na pinagdaanan ni Dan. Kung nakikita natin, bangketa nga, palengke, puro bulaklak. Tapos yun nga, nakita ko, maliit yung lugar, maliit yung pinagkalakhan ni Dan. Pero sa tingin ko, hindi ito, kumbaga yung hirap na dinanas niya is mas mahirap pa kaysa sa dinadanas natin. Ngayon nag-uuno tayo. Sa tingin ko, mas malaki yung pinaghirapan ni Dan para marating niya yung narating niya ngayon. Kaya sa tingin ko dapat nating mas isipin na kung gusto nating umasenso, dapat pagtrabahuan natin. Alright.